Magandang araw sa inyong lahat. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang aking karanasan noong ako ay 12 taong gulang pa lamang. Nakatira kami sa may probinsya ng Sorsogon. Kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Pau. Elementary pa lang po ako noon at ang tatay ko naman ay nagtatrabaho sa manukan ng amo niyang si Kuya Lando. Hindi naman ganun kalakas ang kitaan sa manukan pero hindi doon umalis si Papa kasi kakilala niya yung may-ari. Mabait daw kasi si Mang Lando kahit na mababa ang sahod ni Papa. Minsan, sinasamahan ni Mang Lando ang sahod ni Papa ng isang manok. Kaya lagi talaga akong nakakain ng letsyong manok noon. Si Mang Lando po ay dating nag-aalaga lang ng 4 na pangkatay na manok. Nagulat na lang kami nang biglang lumago ang negosyo niya. Dumami ang pera niya at nakapagtayo ng bagong bahay di kalayuan sa manukan. Marami na rin daw mga customer mula pa sa Maynila ang bumibili kay Mang Lando. Base kay Papa. Sa panahon na yun, tuwing galing ako sa school ay diretso ako kay Papa sa manukan. Hapon na ang labasan namin sa school at talaga namang gutom ang inaabot ko palagi. Kaya dinadaan ko muna si Papa para manghingi ng merienda. Isang hapon, naabutan ko si Papa na abala sa pagpapakain ng manok. Huminto lang siya nung makita niya ako, sabay dukot sa bulsa niya. Alam niya ang pakay ko. Nung binigyan na ako ni Papa, may isang manok na biglang tumalon palabas sa kulungan. Nagpresenta ako kay Papa na ako na ang hahabol. Isa lang naman yun. Hinabol ko yung manok hanggang sa makarating na kami sa parang isang bodega. Bukas yung pinto nun. Tapos doon pumasok ang manok. Nang susundan ko pa sana yung manok, biglang nagsalita sa likod ko. Si Mang Lando. Nakasalubong ang kila niya at dali-dalit niya akong inalayo sa bodega. Sinara niya ang pinto at pinadlock. Sinabi ko sa kanya na may manok na nakapasok sa loob. Pero wala siyang pakialam. Pagaramdam ko, galit siya noon o wala siya sa mood. Pinagalitan niya ako. Dinala niya ako kay Papa at pati si Papa. Pinagalitan na din ako. Hindi ko maintindihan si Mang Lando noon. Dahil sa tuwing mapapadpad ako sa bodega, para siyang natataranta na hindi mo malaman. Ang bilis lang din niyang magalit kahit mapadaan lang ako sa bodega. Sa ilang beses ko kasing napadpad doon, ganun lang lagi ang reaksyon niya. Yung bodega pala ay mailang metrong lakad mula sa manukan. Tapos nasa likod naman yung malaking bahay nila ni Mang Lando. Lumipas pa ang mga araw at sa tuwing pupunta ako kay Papa, laging nakabantay ang mga mata sa akin ni Mang Lando. Naiinis din siya kapag naglalakad-lakad ako. Ayaw rin niya nang masyado akong malikot. Kaya sinabihan ako noon ni Papa, kapag pumunta ako roon, dapat saglit lang. Baka raw kasi magalis sa kanya ang amo niya. Natatandaan ko pa noon, may okasyon sa bahay nila ni Mang Lando. Kung hindi ako nagkakamali, piniyag yun ng apo niya. Kaya marami talagang tao roon at maingay. Kasama si Papa, sana imbitahan. Dahil nga wala na akong nanay na nagbabantay sa akin sa bahay, isinama po ako ni Papa. Pumayag naman si Mang Lando. Basta wag na lang daw akong pagala-gala o aalis sa kinauupuan ko. Pagdating namin doon ay nandun din pala si Maynard, kaibigan ko, yung anak ni Kuya Jerry. Siyempre dahil mga bata pa kami noon, sadyang matitigas ang ulo namin. Bumuling kasi sa akin si Maynard na pumunta raw kami sa bodega. May ipapakita raw siya sa akin. Ako naman, pumayag kaagad. Dahil excited na ako sa sinasabi niya. Nang makatiyempo kami, naabala si Papa sa pakikipagkwentuhan at inuman. Palihim na kaming umalis. Habang naglalakad kami ni Maynard nagkwento siya. May naririnig daw siyang kakaibang boses na nandoon sa loob ng bodega. Sabi ko naman sa kanya, baka yung manok lang yun na hindi pa nakakalabas. Pero ang sabi naman ni Maynard, hindi raw tunog manok. Para daw tunog ng baka na pinaghalong baboy ramo. Tapos minsan daw, naririnig niya
may nagsasalita sa loob at nagbabago ang boses. Nalaman ko na bukod sa akin, matagal rin palang pabalik-balik si Maynard doon na hindi nalalaman ni Mang Lando. Pagpunta namin doon, nakasarado ang pinto, nakapadlak, doble-doble pa nga ang kandado. Palagay ko talaga dati may tinatago si Mang Lando doon na ayaw niyang malaman ng iba. Nang hindi makapasok sa loob, sinama ako ni Maynard doon sa sinasabi niyang butas na pinagsisilipan niya mula sa loob. Umikot kami sa kabila at doon nga ay may nakita kaming butas sa dingding. Sabi ni Maynard, siya din daw ang gumawa noon. Unang sumilip si Maynard at saka dali-dali niya akong ipinasilip sa loob na meron siyang nakitang kung ano. Dinikit ko yung mga mata ko doon at may nakita ko sa loob na parang malaking kulungan ng aso. Yung laki niya parang kasya yata ang 2 baka roon. Tapos may nakatakip na itim na tela. Pero napapansin ko na umaalog ang kulungan. May gumagalaw doon. Ano yung nasa kulungan? Tanong ko kay Maynard. Pero wala ring alam si Maynard. Bumalik kami sa handaan nang hindi nalalaman nila Papa na nagpunta kaming bodega. Lumipas ang ilang araw na napapadalas na ang pagkikita namin ni Maynard. Pag-uwi namin galing school, nagkikita na kaagad kami. Tapos nagpaplano kaming pareho na magpunta uli sa bodega. Isang gabi, nang kumakain kami ni Papa, nagulat ako nang mapansin ko si Maynard na sumisilip doon sa may labas sa bintana namin. Sumisin niya siya na sumasama sa kanya. Noong oras na yon, alam ko na agad ang gusto niyang sabihin, kaya nagmadali talaga akong kumain doon. Nang matapos kami ni Papa, nagpaalam ako sa kanya na bibili lang ako ng suka na nakalimutan kong bilhin noong hapon. Pumayag naman si Papa dahil malapit lang naman ang tindahan, pero hindi alam ni Papa na nagpunta kami sa may bodega nila Mang Lando. Tahimik ang paligid nun dahil 8:00 na. Medyo madilim. Hindi na kami nagdala ni Maynard ng ilaw, baka raw makita kami ni Mang Lando. Nagpunta nga kami sa bodega. Hindi kami dumaan sa bodega kasi nakita namin si Mang Lando na papasok doon. Kabado kaming pareho ni Maynard kasi baka mahuli niya kami. Buti na lang at napakatahimik ng oras na yun. Una na namang sumilip si Maynard. Hindi na ako nakataste at gumawa rin ako ng sarili kong butas, pero para masabayan ko si Maynard sa pagsilip, nakita namin si Mang Lando na may 2 manok na buhay. Nilapag niya pa nga iyon sa sahig, tapos parang kinakausap niya yung nasa loob ng malaking kulungan. Mas kinakabahan kami na naglakas na naman ang kakaibang tunog yung nasa kulungan. Para siyang galit kay Mang Lando. "Huwag ka nang magalit. Heto na ang pagkain mo," sabi ni Mang Lando. Nang tanggalin ni Mang Lando ang telang itim na nakatakip sa kulungan, laking gulat namin nang makitang may lalaki doon sa loob ng kulungan. Nagkatinginan muna kami ni Maynard. Nang ibalik namin ang tingin namin sa loob, nakita na lang namin na nilalapan na ng lalaki yung 2 manok na bigay ni Mang Lando. Parang gutom na gutom yung lalaki. Nanonood lang si Mang Lando sa ginagawa ng lalaki habang naninigarilyo. Noong oras na yun, hindi kami makapaniwala. Hindi rin namin matukoy kung anong klaseng nilalang iyon dahil mga bata pa lang kami noon. Wala pa naman akong gaanong kaalam-alam sa mga nakakatakot na nilalang. Aral at kain tulog lang naman kasi ang ginagawa ko. Habang nanonood kami sa lalaki na kumakain ng buhay na manok, biglang naubo si Maynard. Dahil doon ay napalingon sa amin si Mang Lando at lalong-lalo na yung lalaki sa kulungan. Doon na namin nakita ang lalaking mahaba ang pangil at kukulubot ang muka, tapos punong-puno na ng dugo ang bibig niya dahil sa paglapa ng mga manok. Bago pa tumayo si Mang Lando, ay tumakbo na kami ni Maynard palayo doon. Kahit madilim at nakaalis kami ng lugar, nakita ko pa si Mang Lando na nakatingin sa amin
habang tumatakbo kami palayo. Kinabukasan, Sabado, wala kaming pasok. Sakto, wala rin pasok si Papa. Kunento ko sa kanya ang nakita namin, pero si Papa parang wala siyang gana at wala siyang pakialam sa sinasabi ko. Hindi siya interesado kaya't na sinabi kong may ilaga si Mang Lando na halimaw. Ang sabi lang ni Papa, ano man daw ang meron si Mang Lando ay hayaan ko na lang daw. Bata pa raw ako at intindihin na lang ang pag-aaral. Kinagabihan din ay nagpunta si Mang Lando sa amin. Nasa kwarto lang ako tapos sila Papa nag-uusap sa labas. Naririnig ko ang pinag-uusapan nila kasi nakadikit ang tenga ko sa pinto. Noong una ay tungkol lang sa manok ang pinag-uusapan nila hanggang sa makarating na sa bagay na tinatago ni Mang Lando. Hindi niya direktang sinasabi kung ano iyon, pero baka raw pagkalat ko. Narinig ko pa si Papa na sinisiguro niyang hindi ako mag-iingay. Narinig ko pa kay Mang Lando na bibigyan niya si Papa ng pera at magpapakalayo-layo na raw muna kami. Hindi ko alam kung anong sinasabi ni Papa noon, pero makalipas ang isang linggo, bigla kaming lumuwas ng Maynila. Walang sinasabi sa akin si Papa na dahilan, basta kailangan niya raw magtrabaho sa Maynila at wala nang ibang pang sinabi. Kinulit ko noon nang kinulit si Papa na bumalik kami ng Sorsogon dahil hindi pa ako tapos mag-aral doon. Nagulat na lang ako na makabili kami ng maayos at magandang bahay na nandito na kami sa Maynila. Nagtataka rin ako kay Papa kasi mukha siyang maraming pera. Sa pagkakaalam ko ay galing yun kay Mang Lando. Nagkaroon kami ng sarili naming negosyo ng itlogan na hanggang ngayon ay iyon pa rin ang pinapatakbo namin ni Papa. Lumibas ang maraming taon at nakapagtapos na ako lahat ng college. Hindi pa rin sinasabi sa akin ni Papa ang napag-usapan nila at napagkasunduan ni Mang Lando. Tinatanong ko rin siya noon kung may alam siya tungkol sa alaga ni Mang Lando, pero iniiba niya lagi ang usapan. Pero nitong nakaraang Disyembre lang, habang nag-iinom kaming dalawa ni Papa noong Pasko, sinabi niya sa akin ang lahat. Matanda na raw kasi ako at kakayanin ko nang intindihin ang mga ganoong bagay. Ipinagtapat ni Papa na may alam siya sa tinatago ni Mang Lando. At ang alaga raw na yun ni Mang Lando ang dahilan kung bakit lumago ang negosyo niya. Pampaswerte daw kasi iyon sa pamilya nila. Hindi na ako nagtaka kasi bigla talagang yumayaman si Mang Lando noong mga panahon na yun. Nang sabihin ni Papa kung ano yung alaga ni Mang Lando, tumama yung hinala ko sa maraming taon na nakalipas. Ang alaga ni Mang Lando ay isang aswang. Base kay Papa, kasama raw siya sa nanghuli noon sa Mindanao. 3 daw ang nahuli nila at swerte na punta kay Mang Lando ang isa. At nagmula daw noon, naging maginhawa na ang buhay ni Mang Lando. Kaya pala noon, ilang araw nang nawawala si Papa kasama si Mang Lando. Yun pala yung mga araw na nanghuhuli sila ng aswang. Kami naman ngayon, unti-unti kaming umaangat sa buhay. Nanghinala na nga ako kay Papa na baka may alaga na rin kaming aswang na hindi lang namin alam. Pero sinabi naman ni Papa na wala naman daw. Napalagulan daw talaga niya ang perang binigay ni Mang Lando sa kanila. Dito ko lang din talaga nalaman na binigyan pala siya ni Mang Lando ng 1,000,000 mahigit. Kapalit nun yung pananahimik namin tungkol sa aswang at lisanin namin ang buong Sorsogon. Nang tanawin ko si Papa tungkol kay Maynard kung nakatanggap din ba ang magulang niya ng ganoong kalaking pera, sabi ni Papa, oo raw. Wala rin daw sila sa Sorsogon at hindi ko alam kung nandito rin pa sa Maynila sila Maynard. Magmula kasi nang malaman namin ang tungkol sa alaga ni Mang Lando, yun ang huli naming pagkikita. Pagkatapos noon, wala na. Sa ngayon, hinahanap ko si Maynard sa internet. Sure ako na tulad ko na nasa tamang edad na rin siya at para pag-usapan ang karanasan namin na yun.